وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pong ipagpapatuloy ang ating pagtatalakay sa paksang al-imanu bil malaika, ang paniniwala sa mga anghel. Last week, sa uling episode, tinalakay natin, inumpisahan natin ang pagtatalakay hinggil sa al-imanu bil malaika, na kung saan ito ang ikalawang haligi ng ating iman, ang paniniwala sa mga anghel. At kung inyong maalala mga kapatid, brothers and sisters, tinalakay natin kung anong kahulugan ng paniniwala sa mga anghel, at tinalakay natin, inumpisahan natin, banggitin yung mga paniniwalang nasasaklaw ng paniniwala sa mga malaika, na kung saan hindi magiging ganap ang ating paniniwala sa mga anghel hanggat hindi natin paniwalaan yung mga nabanggit natin. So binanggit natin na sila ibadu mukramun, na sila ay mga tanging mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay likas na sumusunod lamang. Nilikha sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kanilang kalikasan ay paggawa lamang ng pagsamba, pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit natin na laysa lahum min khasa'is rububiyya wal uluhiyya shay. Wala silang tinataglay na anong pamang katangiang pagka-Diyos o pagka-Panginoon na salungat taliwas sa pinaniwalaan ng mga pagano, musyrik sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang ilan sa mga pagano sa panahon nila ay tinuring o pinaniwalaan daw nila na ang mga anghel ay mga anak daw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma qalu amma ashraku wa amma yasifun. Hinggil kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito'y sinagot ni Allah na ito ay kabulaanan, walang katotohanan, kalapustanganan sa pagka-Panginoon o pagka-Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sinabi ni Allah subhana bal ibadu mukram, maluwalhati, no, kalwalhatian kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masama, no, masamang paratang na ipinaratang ng mga paganong ito. Bal ibadu mukramun, bagkus ito mga anghel, ibad, mga alipin, no, mga alipin lamang, mga mararangal na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan yaf'alu wa yaf'aluna ma yumarun sa ibang ayat. Ito yung kalikasan ng mga anghel na ginagawa lamang nila ang lahat ng pinag-uutos sa kanila ni Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hindi nila sinasalungat, nilalabag ang mga kautusan sa kanila ni Allah, bagkus lahat nila to itinutupad, dahil ito ang kalikasan ng mga anghel, no? Kabilang din, nabanggit din natin na paniniwalaan natin na mga anghel ay may mga mararangal din na mga pangalan. Paniniwalaan natin yung mga pangalan na banggit, Jibril, Mikail, Malakul Maut, Israfil, no, at iba pa. At paniniwalaan din natin bilang pangkalahatan na bukod pa rito ay may napakaraming mga anghel. So nabanggit natin yan kung gaano sila karami, no? At ganun din na paniniwalaan natin na mga anghel ay nilikha mula sa liwanag, at meron din silang mga pakpak, at magkakaiba yung pakpak nito, na katulad na nabanggit natin ang may pinakamaraming pakpak ay si Jibril alayhi salam na 600 subhanallah, mashallah, no? At nabanggit natin na sila nilikha sa mga dakilang pagkakalikha. Magsabihin, malalaki sila, dakila sila, mga dakilang nilikha itong mga anghel na ito, subhanallah. Na nabanggitin natin isang halimbawa lang na inalimbawa sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan yung yung anghel na nagdadala nagpapasan sa arsh ni Allah ay sa pagitan lamang nito ay kung lalakbayin mo ay 700 years, 700 subhanallah. Gaano kalaki, gaano kadakila itong mga anghel, lalo pa kaya itong si Jibril, si Israfil, si Mikail, na mga pinuno ng mga anghel. At sila din ay napakaraming mga anghel, na isa sa nagpapakita natin na banggit na yung Baitul Ma'mur sa ikapitong langit ay everyday ay iba't ibang 70,000 70,000 malik ang pumupunta rito. Yung nakapunta na ay hindi na babalik. So everyday, ibang 70,000 na mga anghel. Gano'ng karami itong mga anghel na ito. Kabilang din, nabanggit natin na itong mga anghel ay may ilan sa kanila na simulang nilikay nakahanay sila ang lumuluwalhati, nagtatasbih kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa nabanggit natin, ikalima, ay mahjubun anil musyahada, lingid sa ating
pandama o yung paningin, no? Hindi natin sila nakikita rito sa tunay nilang anyo dito sa mundo. Liban na lamang sa taong pinahintulot sa kanya ni Allah na makita ang ilang anghel sa tunay na anyo nito, katulad ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na 2 o 3 beses niya nakita si Jibril sa tunay niyang anyo dito sa mundo. Pero sa kabilang buhay, inshallah makikita natin ang mga anghel, mashallah, sa tunay nilang anyo. Panghuli, nabanggit natin at ito ang paksa natin mga kapatid sa araw na ito, ay sabi ng ating Sheikh Sadisan, annahum muwakkaluna bi'amalin mutanawwi'a, na sila inatasan ng iba't ibang uri ng mga gawain na kanilang ipinatutupad sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, paniniwalaan natin, ang mga anghel ay inatasan sila ng iba't ibang uri ng gawain. Bukod pa sa nabanggit natin na ang mga pangunahing gawain ng mga anghel ay pagsamba, pagluluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero may ilang mga natatanging gawain na ipinag-utos at iniatas ni Allah sa ilang natatanging anghel. So bukod sa nabanggit natin ang kalikasan, lahat ng mga anghel ay lumuluwalhati, no, sumasamba lamang, nagtatasbih, nagtatahmid kay Allah, pumupuri kay Allah, no? Pero bukod pa diyan, may mga ilang anghel na ibinugutang ni Allah na inatasan siya ng ilang mga gawain. So may mga ilang anghel na inatasan na ito ang kanilang responsibility o kaya iniatas sa kanila ni Allah na kailangan nilang gawin. No? So ito yung babanggitin natin bilang karagdagang kaalaman lamang mga kapatid. Una rito, sabi ng ating Sheikh, an-nuzul bil wahyi, no? Ang inatasang mga siwa sa paghahatid ng mensahe mula kay Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa kanyang mga sugo, yung nagdadala ng revelasyon, wahyi, no, mensahe mula kay Allah tungo sa kanyang mga sugo. Sino yung inatasan dito? Si Jibril alayhi salam, wa hiya wadhifatu Jibril alayhi salam. Sa napakaraming aya na nabanggit, no, nabanggit na nagbababa ng mga salita, mga aya, mga wahi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa kanyang mga propeta, mga sugo ay si Jibril alayhi assalam. Ikalawang gawain, inzalul qatar o qitar wa inbatul ard wa hiya wadhifatu Mikail, ang inatasang sa pagpapaulan at pagpapatubo ng mga pananim o mga halamanan, anumang uring tumutubo sa lupa, ay ang inatasang gumawa nito ay sino? Si Mikail. Mashallah, no? Si Mikail. Ikatlo na gawain ay an-nafakh fis sur. Ang anghel na inatasan sa pag-ihit ng tambuli o trompeta. Okay? Anong tambuli o trompeta ito sa bilang paalala o hindi nakakaalam? Ito yung mangyayari kapag guguno ng mundo. No, ang tamang may usapin dito, ilang pag-ihip ba, 2 o 3? Okay, ang tama po dahil doon na nabanggit sa suratul Zumar at sa suratul Nahl o Namal ay 2 nafakh talaga, 2 pag-ihip lang yung mangyayari. Unang pag-ihip ay maliligalig ang lahat ng nilalang at saka mamamatay lahat, walang matitira dito sa mundo, balat ng lupa, liban na lamang sa pahintulutan ni Allah. Okay, yan ay nabanggit sa suratul Zumar, wa nufikha fis sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man sha Allah. Kapag inihipan na ang tambuli o trompeta, ang gagawa nito sino? Ang inatasang mag-ihip nito si Israfil. Okay, si Israfil, 2 pag-ihip. Pag-ihip na sa'ik, ibig sabihin, ito na yung nabanggit natin, fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man sha Allah. Pag unang pag-ihip, lahat malilipol, mamamatay lahat ng nilalang sa kalangitan at sa kalupaan illa man sha Allah, liban sa ipapahintulutan, i-exempted ni Allah na hindi mamamatay. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Pagkaraan nito ay ihipan ulit at babangon lahat ng mga nilalang para sa pagtayo ng araw ng paghukom. Allahu Akbar, no? So 2 paghihip ang mangyayari, no, sa nafakh fis sur. Ang inatasan dito sino? Si Israfil. At bilang karagdagang kaalaman, sabi ng ating Sheikh, wa hulay thalatha, Jibril wa Mikail wa Israfil wa hum sadatul malaika. Itong nabanggit na 3 na si Jibril, si Mikail, si Israfil, ito yung mga pinuno, kumbaga leader, pangunahing mga anghel, mga leader ng mga anghel. Dahil sabi ng ating Sheikh, kung makikita natin sa kanila iniatas ang mga dakilang gawain na may kaugnayan sa hayat, pagkabuhay. Dahil sabi niya,
Jibril muwakkalun bihayatil qulub, dahil si Jibril ay inatasan sa gawain na dito nakasalalay ang buhay ng ating mga puso. Ito yung kinabubuhay ng ating mga puso. Ibig sabihin ito yung mga kautusan ni Allah, yung wahi. Okay, ito yung wahi, no? Hayatul qulub, no? Dito nadadalisay, lumalakas ang ating iman, no? Ito yung pagkain ng ating mga kaluluwa, ng ating mga puso. Itong mga wahi, mga binababa ni Jibril mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Mikail naman muwakkalun bi hayatin nabat, no? Si Mikail naman ay natasan sa gawain na kung saan dito nabubuhay yung pagtubo ng mga halamanan, mga pananim, no? Yung inbatul ard, yung mga pagpapatubo ng mga iba't ibang uring tumutubo sa lupa. Mashallah. Ito ay uri din ng buhay. Wa Israfil muwakkalun bihayatil abdan. Si Israfil naman sa kanyang pag-ihip, sa ikalawang pag-ihip ay mabubuhay lahat ang mga nilalang upang umpisahan ang araw ng paghukom, paglilitis. So makikita natin itong tatlong ito, mga leader, mga pinuno ng mga anghel, si Jibril, Mikail at si Israfil. At minsan din nababanggit natin yung dua na minsan sabi ni Allah, sabi ng mahal na propeta, ya Allah o ya Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail. Ito ay uri ng pagtatawassul na nagpapakita kung gaano kadakila itong tatlong ito, dahil binabanggit sila ng mahal na propeta. Ano ibig sabihin ng nabanggit natin? O Panginoon ni Jibril at ni Israfil at ni Mikail. Ibig sabihin si Allah. No, isang uri ito ng pinahintulan na pagtatawassul. Okay? Na ibig sabihin, ya Allah, na Panginoon ng lahat, no, pinupuri mo si Allah. Okay, ya Allah, na Panginoon ni Israfil, ni Jibril, ni Israfil, ni Mikail. Okay? Isa sa mapupulutang kaalaman dito, sabi ng ating mga scholar, makikita natin kung gaano kahalaga itong tatlong malaika na ito. No, sila yung mga dakilang anghel, mga leader, mga pangunahing mga anghel, Sadatul Malaika, mga pinuno ng mga anghel. Itong si Jibril, si Mikail at si Israfil. Okay? Wa ashrafuhum, ang pinuno sa tatlong ito, pinakamarangal, pinakadakila sa kanila ay si Jibril alayhi salam. Okay, kabilang din sa mga gawain na iniatas sa mga ilang anghel, hifdu bani Adam. Meron din mga anghel na inatas ang mga laga sa mga tao. Mashallah. So mayroong mga anghel na inatas sa atin ni Allah na inaalaga niya yung mga tao. Mashallah. No? Sabi ni Allah, lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Mayroong mga anghel na nagsasalit-salitan sa pagmamatyag sa sinumang tao, sa unahan niya, sa likuran niya, na pinapangalagaan siya sa utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang din ikalima, hifdu a'mali bani Adam, no? Ikalimang mga gawain, mga anghel na inatasang pangalagaan o di kaya pangalagaan at isulat, no, magsulat ng mga gawain ng mga tao. So may mga anghel po. Alam nyo ba na dalawang anghel na nakaatas sa isang tao? Anghel na nagsusulat ng mabuting gawa, ikalawa, anghel sa kaliwa ay nagsusulat ng ano pamang ginagawa ng hindi maganda o masamang gawain ay sinusulat na ikalawang anghel na ito. Dahil nga nabanggit sa Suratul Qaf, verse 17-18, idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nagmamatyag ang dalawang anghel sa kanan at sa kaliwa at walang binibigkas, no? Walang sinasabi, ano pa mang lumalabas, nasasabi, nagagawa ng tao, no, ay isinusulat ito. Mayroong dalawang anghel. Itong Raqibun Atid po, hindi po ito pangalan ng dalawang anghel. Ito po ay katangian nila, no? Kasi ang Raqib ay isang tagatala na nakahanda. Ito po ang kwan natin dito, punto natin dito, itong Raqibun Atid, hindi po ito pangalan. Ito po ay katangian ng dalawang anghel na nakaatas sa taong nagsusulat ng kanyang mabuting gawa at masamang gawa. Okay po, taliwas sa nabanggit ng ilang mga eskola, karagdagang kaalaman lamang to, na sinasabi nila itong Raqibun Atid, yung dalawang anghel, ang pangalan nila ay Raqib at saka si Atid. Hindi po daw totoo dahil itong nabanggit na Raqib at Atid, ito ay katangian ng dalawang anghel. Ng Raqib, nakamatyag, Atid, ibig sabihin nakahandang magsulat. Ito yung katangian ng mga dalawang anghel
Na hindi kasi maraming anghel na dalawang anghel, bawat tao may dalawang anghel. Nagsusulat ng mabuti, nagsusulat ng masama. So, hindi nila pangalan yung Rakib at Atid bagkus ito ay katangian nila. Katangian nila na lagi nakamatsyag at nakahandang magsulat. Yun ang ibig sabihin, ilan sa tafsir, paliwanag ng tinatawag na Rakibun Atid. Kabilang din sa nabanggit ng ating Sheikh, tathbitul mu'minin, no, wa nasruhum, kabilang sa mga anghel na inatasan ni Allah upang pinapatatag ang mga mananampalataya at sila ay tinutulungan. Minsan may mga anghel na inatasan ni Allah na patatagin, no, yung mga mananampalataya, o di kaya minsan tinutulungan yung mga mananampalataya kapag sila ay nangangailangan ng tulong. At halimbawa dun sa Ghazwatul Badr, Ghazwat Uhud na nabanggit ng mga digmaan, no, minsan pinapatatag sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. No, sabi ni Allah, idh yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Ito'y kabilang sa mga dalil na nabanggit ng ating Sheikh. No, ikapitong gawain na nabanggit ng ating Sheikh, qabdul arwah. No, subhanallah, anghel na inatas ang mga siwa para sa paghugot ng mga kaluluwa, at siya si Malakul Maut at yung mga kasamaan niya. Pero ang kanilang leader sa paghugot ng kaluluwa ay siya si Malakul Maut. Subhanallah. So si Malakul Maut ay sinabi nila, kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allahu akbar. No, sabi ni Allah, o Muhammad, sabihin mo na si Malakul Maut ang humuhugot ng inyong kaluluwa, na siyang inatasang kumuha ng inyong kaluluwa. Subhanallah, no? Ito ay kadalil sa Suratul Sajdah verse 11 na nabanggit ang pangalang Malakul Maut na siya ang humuhugot ng ating mga kaluluwa. Naway tayo na sa kalagayang kaluguran ni Allah kapag huhugutin na ni Malakul Maut ang ating mga kaluluwa. Amin ya Rabbana. No, ikawalo, nabanggit na gawain na iniatas ng Allah sa mga anghel ay suwalul mayyit fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi wa sailan huma munkar wa nakir. Subhanallah, kapag ang isang bangkay, isang namatay ay naihatid na sa kanyang libingan, mayroong dalawang anghel na inatasang mga siwa sa pagsusulit at pagtatanong sa taong namatay sa kanyang libingan. Itatanong sa kanya yung anghel sa kanyang Panginoon, man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk, ang kanyang anong relihiyon, sino ang iyong propeta. Subhanallah. So ito ay lahat tayo dadaan dito, darating sa ating itong dalawang anghel na magtatanong sa atin, magsusulit, magbibigay sa atin ng pagsusulit, pagtatanong, naway magtagumpay, no, makapasa tayo rito sa pagsusulit na ito sa ating mga libingan, no. Naway patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay dumating sa ating mga libingan. Amin ya Rabbana. No, ikasyam na nabanggit na ating Sheikh, al-inaya bil janin. Mashallah, ang inatasang mga laga sa isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Allahu Akbar, no? Sa pamamagitan ng pag-ihip ng kaluluwa, pagsulat ng kanyang mga biyaya, ang tagal ng taning ng kanyang buhay, ang kanyang mga gawa, kung siya ba ay mapalad sa paraiso o di kay maging sawing palad o sa impyerno. Kasi may nabanggit na hadith, kapag ang isang sanggol, no, kapag umabot siya sa 120 days, ibig sabihin 4 months, ito na magpapadala si Allah ng isang anghel upang ihipan ng kaluluwa. So magkakaroon na yung sanggol, fetus o yung sanggol sa sinapupunan ng kaluluwa after ng 120 days. Pagkaraan, iutos sa kanya na ipasulat ang kanyang mga gawain, yung rizq niya, yung makakamtan niyang rizq. Bagamat ito'y nakasulat na sa Lawhul Mahfuz, pagtatajdid lamang, no, yung kanyang kung gaano siya magtatagal, no, at kung siya ba ay subhanallah, no, mapapabilang sa paraiso o di kaya sa impyerno. Waliudubila, naway is pasulat tayo ni Allah na tayo lahat ay mapabilang sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbana. Kabilang din sa mga gawain na iniatas sa mga anghel yung khazanatun nar, yung mga nagmamatsyag, nagbabantay sa impyernong apoy. Subhanallah, sa pamumuno ni Malik, anghel na si Malik. Maraming mga anghel na nagbabantay sa impyernong apoy, pero ang pinuno nila ay si Malik. At ito'y nabanggit din sa Quran, sa Suratul Zukhruf verse 77. Wanadu ya Malik liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun. Subhanallah. Itong mga
taong pinaparusahan sa impyerno ng apoy, kapag hirap na sila mga kapatid, tatawagin nila, sisigaw sila, tatawagin nila si Malik. Ya Malik, no, sabi mo sa iyong Panginoon, wakasan na kami. Ibig sabihin, gusto na nilang mamatay. Hindi na nila kaya yung parusa sa impyerno ng apoy. Wakasan na. Para matapos na to ay wakasan na. Ibig sabihin, naway mamatay na kami para matapos na yung pagpaparusa sa amin. Tatawagin nila si Malik. Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Anong sasagot sa kanila ni Malik? Innakum makithun. Allahu Akbar. No? Sasabihin niya, tunay na kayo ay mananatili dito sa impyerno ng apoy ng panghabang buhay. Wala kayong mararanasang kamatayan, walang kamatayan dito sa impyerno ng apoy. Wali'udubillah, no? Naway iligtas, ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy. So ang inatasan, pinuno ng mga anghel na nakabantay sa impyernong apoy ay si Malik. So nabanggit din niya sa suratul Tahrim yung mga katangian, mahihigpit, mababagsik, malulupit na mga anghel, yung mga anghel na nakabantay sa impyernong apoy. No, Ikalabing isa, mga anghel na humihingi ng kapatawaran at nananalangin para sa mga mananampalataya at nagbibigay ng magandang balita sa kanila hinggil sa paraiso. So may mga anghel, mashallah, na iniatas sa kanila ni Allah na mag-istighfar, humingi ng kapatawaran kay Allah para sa mga mananampalataya, habag. Halimbawa, napakarami to, no? Minsan mga kahigitan ng gawain. Yung halimbawa po, mashallah, no? Yung pakikinig sa mga pagsali sa mga pagtitipon na pagsasaliksik ng kaalaman, pagbabasa ng Quran, nabanggit niya sa hadith na may mga anghel na binabalutan sila ng habag at awa, no, at humihingi sila ng kapatawaran habag kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga nagsasaliksik ng kaalaman. So napakarami to, no? Yung kabilang din sa hadith na nabanggit, halimbawa, yung taong nag-aantay habang siya nag-aantay para itayo ang sala, subhanallah, may mga anghel din na humihingi ng habag, awa, kapatawaran para dun sa taong na yun. No? Napakarami. Minsan mababanggit nyo, madadaan yan yung mga ilang hadith na nabanggit hinggil sa ating nabanggit. Kabilang din minsan mga kapatid, kapag daw ang isang tao, nabanggit din, kapag siya ay mu'min, no, na lilisanin niya itong mundo na ito, may isang anghel na magbibigay sa kanya ng mga magandang balita. Allahu Akbar. Sasabihin niya, la tagzan, wag kang matakot, no? Wag kang mangamba, wag kang matakot, wag kang mag-alala. Abshir bil jannah, no? Subhanallah, bibigyan siya ng magandang balita. Ikaw ay tao sa paraiso. Allahu Akbar. So para mapanatag ang isang mu'min, hindi siya malulungkot, nalilisayin niya ang mundo na ito. Taliwas kapag isang kafir, isang makasalanan, o kaya isang munafik, wali'udubillah, no, na may masamang balita at mahirap na paghugot sa kanyang kaluluwa. Pero kapag isang mu'min, napakagaan at bibigyan siya ng isang anghel ng magandang balita. Allahu Akbar. At iangat yung kaluluwa niya sa langit at walang anghel na madadaanan na maamoy niya. Masasamyaw niya, napakabangong kaluluwa. Mashallah. Sasabihin niya, sino to? Si Fulan, si Ibn Fulan. Dahil mu'min siya, dahil nagsasala siya, gumagawa ng mabuti, nagsasaliksik ng kaalaman, pupuriin nila. Allahu Akbar. Ay, mapabilang yung ating mga kaluluwa. Pag kafir naman, munafik, o di kaya, subhanallah, walang anghel na gusto nilang ayaw nilang dalhin, no, tapos nangangamoy na masangsang, napakabahong amoy, at pagdating sa langit ay hindi pagbubuksan sa kanya yung mga pintuan ng langit. Subhanallah. So ito yung kabilang sa mga nabanggit natin, mga anghel na humingi ng kapatawaran, nagbibigay ng magandang balita sa mga mananampalataya. So mashallah mga kapatid, dito po nagtatapos ang episode pagtatalakay natin sa Al-Imanu bil Malaika. So natapos natin sa 2 episode, no? Ang pagtatalakay sa ikalawang haligi, Al-Imanu bil Malaika. So bilang panghuli dito, isa sa nababanggit ng ating mga scholar na mabuting mga bungang idinudulot ng pag-aaral o di kaya pag-aaral o pagkakaalam o kaya kaalaman sa paniniwala sa mga anghel, kabilang doon yung pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala.
no, at pagtatanto natin na siya lang pinakadakila dahil siya ay Khalik. Na pag-aaral natin itong mga anghel ay mga dakilang nilikha, pero mas dakila ang tagapaglikha na lumikha sa kanila. Dahil ang mga anghel ay mga makhluk na katulad natin. Kung nakikita natin mga dakila itong mga makhluk na nilikha ni Allah, ano pa kaya si Allah subhanahu wa ta'ala? Kabilang din sa idinudulot ay yung pagmamatsyag. So, magkakaroon tayo ng takot kay Allah, no, na gumawa ng mabuti at iwasan yung mga ipinagbawal ni Allah dahil mayroon siyang mga anghel na inutusan niya nagbabantay sa atin. Subhanallah, walang gawain, nabanggit natin, wala tayong sinasabi liban na lamang na may anghel na nagsusulat nito. Allahu Akbar. Mabuti isusulat sa mabuting gawa, masama isusulat itong masamang ginagawa natin, no. Wa inna alaykum kiraman wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin, no, mga tagapagsulat ng ating mga gawain. Subhanallah. So kabilang to sa mga idinudulot ng pag-aaral, bungang idinudulot ng pag-aaral sa mga malaika na nadadagdagan din natin yung iman, yung pagdadakila, yung takot natin, no, kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang sa muli mga kapatid, insyaallah ta'ala, sa susunod naman na episode ay umpisahan natin yung al-iman, ikatlong haligi, al-imanu bil kutub, mashallah, yung paniniwala sa mga kapahayagan, mga aklat na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. So natapos natin ang unang haligi, al-imanu billah, ikalawa al-imanu bil malaika, ikatlo ang al-imanu bil kutub, mashallah. So naway patatagin pa nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan po natin ng sabar, no, labanan natin minsan yung katamaran, yung mga bulong ni Shaitan. Kailangan po natin magpatuloy dahil ito ay pagsamba. Ginagantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat pakikinig natin, sa bawat pagbabasa natin. Lahat ito hindi sasayangin ni Allah, isinusulat ito ng mga anghel at ito ay anihin natin sa kabilang buhay, insyaallah ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Sino mang gumawa ng kahit katiting na gawain, no, katiting na gawin. Sinishare mo yung mga post natin, mabuting gawa, may nakakabasa nito dahil sa pag-share mo, ginagantimpalaan ka rin. May share ka, gantimpala sa ginawa mong yun dahil ikaw naging dahilan para may maabutan ng mabuting kaalaman. Mashallah, no? So, yung pagbabasa mo, papanunood mo, pati yung ginagastos mo para lamang makalood, para mapanood mo yung mga lecture ng ating mga ulama, ginagantimpala, papalitan sa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala at aanihin mo to sa kabilang buhay, no. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kanyang patatawarin at ipapasok sa Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbana. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wan alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.